Hello guys, magandang araw sa lahat. Sa hindi pa nakakilala, ako nga pala si Kuya Dondon. Pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba magiging electrician sa barko. Bago yan ang lahat, sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na po kayo para masundan nyo yung mga following video ko. Paano nga ba maging electrician sa barko? Unang-una, kailangan mo undergo ng training na BT or tinatawag siya Basic Safety Training. Andyan na lahat yung mga safety sa barko, mga basic safety, first aid, firefighting. Kasi pag nasa barko ka, parang sa'yo na yung lahat ng obligasyon, no? Parang kung may problema sa barko, hindi ka pwede, bihira ka makatawag sa shore side. So gagawin yung lahat tulad ng mga first aid, mga kung may sunog, firefighting. Kayo lang mismo, no, yung makakatulong sa sarili niya. Bali, ang BT nga pala, 7 days training. And then, pagkatapos mo mag-training, kailangan mong kumuha ng COP sa Marina. Ang COP naman ay Certificate of Proficiency. Yan na naman yung kailangan para makakuha ka naman ng Seaman's Book. Yan yung requirements ni Marina. Ang BT at saka Seaman's Book, yan ang pinaka-basic na requirements pag ikaw ay nagbabarko. Kahit anong posisyon mo, kailangan meron ka. Yan. And then, meron pa ding mga additional training. Depende na yan sa kumpanya na pinasukan mo, kung anong ipapakuha niyang additional training. Ang pagbabarko sa una, para kang nagsugal ng pera. Dahil bibitaw ka ng maraming pera para sa mga training mo. At yun nga, maganda naman yung kapalit, no? Sa pagbabarko din, kailangan marunong ka rin makisama, no? Sabi nga ng mga senior ko, yung mga mentor ko, sa pagbabarko, 70% kailangan mong makisama, and then ang 30% ay trabaho. Ganun kalaki ang porsyento ng pakikisama. Kasi pag sa barko ka, kailangan yung mga kasamahan mo din, yung magiging comfort mo, magiging karamay mo, no? So, balik tayo doon sa requirements ni Marina sa pagiging electrician. Maliban sa BT at saka sa Seaman's Book, kailangan mong kumuha ng OBTR or basic, hindi siya basic, sorry. Yan yung para siyang handbook mo. Doon mo isusulat lahat kung ano yung mga natutunan mo, kung ano yung kailangan ni Marina na basta nandun na lahat ng mga kailangan. May dalawang paraan para magiging electrician ka sa barko. Ang una, dadaan ka sa pagiging kadete, 1 year experience. Kasama mo yun na yung OBTR na handbook mo para maka-exam ka sa ETR. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung ETR. Ang pangalawa naman ay magkaroon ka ng 6 months sea service plus
mag-undergo ka ng training sa isang accredited na training center ni Marina para sa ETR training course. Aabot siya ng isang buwan na training. Pero yun nga, yung halaga ng training na yun nasa almost 250,000. Ganun kalaki. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, napakahirap abutin yun. Pero sa akin dati, hindi pa masyadong maigpit yung Marina noon. So, ang requirements lang niya is 1 year sea service. Pwede ka nang mag-exam ng ETR. Ang sea service pala ay para siyang katumbas kung sa land based ka, employment certification. So, ang sea service yan yung nagpapatunay na ikaw ay nagserbisyo sa barko ng ilang taon. Pero mostly sa abroad, pag nagbarko ka is all pinakamataas na yan 10 months. Tapos bababa ka na. Then, ano nga ba ang ETR? Ang ETR ay Electro-Technical Ratings. Yan yung basihan para makapagbarko ka abroad. Yung iba nakaka-abroad pero na walang ETR, pero yun nga, ang baba ng sahod. Pero mostly ETR talaga yung nire-require. Para makakuha ka naman ng ETR, kailangan mo ng yung dalawang procedure na yun, sinabi ko kanina, plus mag-undergo ka ng exam sa accredited na training center ni Marina. Dito sa company namin, kung wala kang ETR, pero may RME license ka sa PRC or EE license, electrical engineer, pwede kang pumasok sa pagiging assistant electrician. Tapos yung company namin may libreng pa-training pagbaba mo. Pag umabot ka na ng 6 months, pwede ka na mag-undergo ng ETR training course. So libre yon, sinalo yon ng kumpanya namin. Bali, mag-serve ka lang sa kanila ng 3 months na pagiging assistant electrician, and then after that, promoted ka na as electrician. Yung mga wala pang RME license, mga nagsisimula pa lang sa pagiging electrician, huwag pong mawala ng pag-asa, no? Dahil tulad ko, nagsimula din ako sa pagiging in situ building wiring nga lang halos experience ko nung nasa lupa pa ako. Wala akong experience sa maintenance, more on latag lang ng mga tubo sa building, mga construction site. Yun lang yung experience ko na, pero yun nga yung sa determinasyon ko na magbarko. Kaya nandun nga pala sa unang video ko kung paano ako nagiging electrician. Pag andito ka naman, pag nakapagbarko ka naman, pag nasa barko ka na, hindi na po basihan yung kung EE ka or RME ka. Kumbaga, pantay-pantay na kayo dito. Kumbaga, dito wala tayong pride na EE ka, RME lang yung kasama mo. Kumbaga, parehas na kayo dito lahat. Parang magkapatid na kayo. Parang magkapatid din kayo, no? So, masaya naman dito sa barko. Hanggang doon na lang yung video natin. Salamat nga pala sa panonood. Good luck sa inyo. And I wish for your success.